That's why you need to think before you post. Good morning po, ma'am. Hiraya, you're late again. Hindi na pwede ang ganyan. Honor student ka pa naman. Pasensya na po, ma'am. Marami lang po akong inasikaso kagabi. Okay, class, pass your projects. Hiraya! 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 Ah, bakit po, ma'am? Yung project po, ma'am. Teka lang po, hanapin ko. Ma'am, pasensya na po. Naiwan ko po sa bahay. Daling ko na lang bukas. Palagi na lang ganyan na. Pasensya ka na, pero kailangan kong maging patas sa mga klase mo. Napag-usapan naman natin na hindi natatanggapin ang mga late, di ba? Pero mawawala po ako sa honor list kapag wala po akong grade sa subject nyo. Pasensya na na, bawi na lang gusto. Si Raya hindi pala honor student. Oo nga dating honor student yun. Siguro bumaba na ang grades niya. Nakuha niya pong magturo sa plaza. Hindi ko sila masisisi. Totoo naman ang sinasabi nila. Hindi na ako honor student. Ang dating Hiraya na laging nakangiti, laging handang tumulong, laging number 1. Nasaan na pa siya? Nasaan na yung Hiraya na walang iniisip kundi mag-aral? Hiraya! Ate, kamusta ka? Okay lang. Medyo masakit lang. Hiraya, pasensya na. Pasensya na kung naging pabigat ako sa'yo. Ate, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka pabigat sa akin. Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang aking inspirasyon. Pero Hiraya, nakikita ko ang kahirapan mo. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, inaalagaan mo pa ako. Parang sobra-sobra na ang binibigay mo. Ate, huwag ka magsalita ng ganyan. Hiraya, mangako ka sa akin. Ano yun, ate? Mangako ka na magiging teacher ka kahit anong mangyari. Alam mo naman na pangarap natin to, di ba? Pangarap nating dalawa. Kakayanin ko to. Mahirap? Oo. Sobrang hirap. Minsan, gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang sabihin na hindi ko na kaya, pero naalala ko rin kung bakit ko ito ginagawa. Para sa kanya, para sa akin, para sa amin. Kaya kailangan kong maging... Hiraya, ate mo! Bakit? Ate! Ate! Hiraya, Ate, ikaw ba yan? huwag kang sumuko, Hiraya. Tandaan mo ang iyong pangako, ang iyong pangarap, ang ating pangarap. Pero, paano ko magagawa, ate, kung wala ka? Lagi akong nasa puso mo, Hiraya. Lagi mo akong nasa puso. At nandyan ang mga bata. Kailangan ka nila. Kailangan mo sila. Giging teacher ka. Alam kong kaya mo yan. At sa paglipas ng mga panahon, si Hiraya ay naging isang guro. Hindi lamang ng mga aral sa libro, kundi pati na rin ng mga aral ng pag-asa, pagmamahal, at katatagan. Ang kanyang buhay ay naging isang inspirasyon, isang patunay na kahit gaano pa kahirap ang pinagdadaanan, ang tatag ng puso at ang pag-ibig sa pamilya ay sapat upang maabot ang mga pangarap. At sa bawat batang kanyang tinuturuan, nakikita niya ang alaala ng kanyang ate at ang diwa ng kanilang pinagsaluhang pangarap na patuloy na nabubuhay.